Okay, can we start now? Section B. Is everybody's present? Wala na po bang absent? Miss President? Meron pa po, ma'am. Tatlo pa Why rin is po yung Miss wala. Cervantes left the meeting? Nag-unstable po ata yung internet niya, ma'am. Pumapasok-pasok naman po ulit siya. Ano problema niya? Unstable po siguro yung internet niya, ma'am. Nag-in and out po siya. Oh, okay. So, can you stream Miss no, Salas? Yung KPT po, ma'am. Yep. Yung nasa Gmeet na po ba? Oo, nasa Gmail po. Okay po. So, sino pang absent? Wala na. So, 31 students in all. Tama ba? Ilan kayo sa class? O 33 na? So 32 students. Sino pang kulang, Miss Salas? Check ko lang po, ma'am. Okay, thank you. Si Miss Baron po yung wala, ma'am. Siya lang kulang. Apo. Anong oras ang sa'yo, Miss Salas? Currently po 4:59. So 4:59. So ibig sabihin, 1 minute na lang, late absent na siya. Wait Am I lang daw right? po, ma'am, kasi po yung wifi daw po nila nawawala po. So sige, I can start now. It's already 4:59, no? Let's start the class with a prayer. Sino mag-pray? Si Vice President na lang po, si Miss Vice President, come on. Comodas. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. guide us, Lord, for the lesson for today. Thank you for giving us time to have a to learn a new knowledge from our prof. Give her knowledge and strength to share to us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen, okay. Again, good afternoon. No? Isang maulang hapon po sa inyong lahat. Nandito pa po ako sa school. I just finished my read them for the section C. No? If this will be successful, then we can do this again next week, maybe. If because this is only your class, no, in Tuesday. Ito lang po bang klase Yes po. sa hapon? So it will be convenient for all of you, no? Especially those students who live far. Do not hesitate to participate during the discussion, ha? Just participate, ask questions, please. Right now, we are already in the third week of the lecture, no, lecture week.
We will be talking about concepts of community. Anyways, this is really very self-explanatory. Hindi na nga kailangan ipaliwanag. But then again, I just want to discuss it to you. No? Kasi kailangan natin maintindihan because, hello ma'am, good afternoon. See you po. Opo. Ingat po ma'am, pagaling po kayo. Si Ma'am John. Concepts of community, no? This is very self-explanatory. But then again, syempre, kailangan din nating pag-usapan na mas malalim. No? So, ano bang ibig sabihin ng community? No, a community is a group of people who share something in common. So, parang community ng mga nurses, community ng mga businessmen, no? Tinatawag din niya na community. Community natin sa mga kapitbahay, no? You belong in one community, no? Shared attributes of people and the strength of the connection among them, no? A bunch of people who are alike in some way. Who are alike in some way and who feel some sense of belonging or interpersonal connection with each other. So we are a social unit, no? Community, we have norms. Ano bang ibig sabihin ng norms? Ang isang community daw merong isang norms. Isang pamantayan, di ba? Kailangan natin ng pamantayan, no? Meron tayong pamantayan, meron tayong relihiyon, no? Even if we belong to different religions, meron pa rin tayong something in common that makes us belong to that community. Of course, we have values. Ano ba yung values natin, no? We shared common values, costumes. Costumes natin, of course, yung ating identity. Identity as a person, identity as a group or whatever. So communities may share a sense of place situated in a given geographical area. So it can be a town, it can be a rural area, it can be a village, no? So it can even be a virtual space through a platform in communication. Di ba marami ng virtual places ngayon? Meron tayong mga yung katulad ng mga na nakikreate sa internet, no? Mga virtual spaces where people with the same parang connection with each other, may connection somehow, they can talk about something that they are interested in. No? Halimbawa, platform for cooking, cooking, platform for health, and everything. So, and so on and so forth. So, we have types of communities, no? We have at least seven of them. We have formal, no? Ano ba yung formal communities na yan? No? We have formal communities. We have engaged in activities that activities and discussion help each other, share information with each other, they're standing with each other, no? Ano daw mga communities na yan? Yung mga academic communities, we have recreational communities, retirement communities, no? These are forms and examples of formal communities. So, and of course, we have informal communities. So we have consists of set of personal reasons, social networks, common interests, and emotional source of motivation. So ano naman daw ang mga communities na to? We have eco-villages, co-housing communities, co-ops communities, religious communities. So kung titingnan mo, dito sa formal and informal, may pagkakaiba sila. No? Yung mga formal communities, ang example na is academic community. So ibig sabihin, magkakaparas kayo ng halimbawa nurses, no? And Nurses Association, Philippine Nurses Association. We are one community, no? But kung titingnan nyo ang informal communities, we have eco-villages, co-housings, no? Makikita nyo. So, may pagkakaiba sila, no? So, and of course, we have also the urban, rural, ano pa yung type of communities? The urban, the rural,
the global, the sectoral, and the social. So let's talk about the urban. So saan ba tayo nakatira, di ba? Dito sa urban communities. Manila is one of the urban communities, di ba? Ano pa ang mga urban communities na ano? There are urban communities or cities, di ba? Makati City, Taguig City, Manila City, di ba? Caloocan City. So, ang dami-daming urban cities na yan. So, all in all, as of now, we have 16 cities. No? We have 16 urban cities and one we have 16 urban cities in the Philippines, dito sa Metro Manila. No? Ano ang characteristics ng isang urban cities, no? When we say urban cities, they are highly high population density, no? Sobrang daming population, sobrang daming tao. Very close proximity, almost always something is going on. Parang parating may piyesta, maingay. That's the urban cities. That's one of its characteristics, no? Usually, we have access. Hindi lang usually, we have access to everything. Tungkol sa health, tungkol sa sports, nandito lahat sa Manila, no? And we have a lot of resources. Yun ang characteristic ng isang urban cities like Metro Manila, like Quezon City, like Caloocan City, no? We have the largest population in the NCR alone, no? The National Capital Region, we comprises 14% of the total population. So as of May of 2020, and it was the census in May 2020 and was released on July 2021, we're already 109,035,343. So sobrang laki ng population natin, no? And 14% of that nagsisiksikan tayo dito sa urban cities like Metro Manila, like Malabon City, Mandaluyong City, Marikina City, nandito sila lahat. So bakit tayo nagsisiksikan dito? Because of the resources that we have, no? For example, katulad ko, I come from the Visayas region, di ba? But then again, because of the opportunities, no? Ano daw ang meron characteristic yung urban cities? Advancement in science and technology. Siyempre nandito. Magagandang school, malalaking hospital, lahat ng referral hospital natin, halos lahat nandito sa urban city. Like the San Lazaro, no? Nasaan ang San Lazaro? Nandito siya sa Metro Manila. Nasaan ang RITM? Di ba? Nasaan ang heart center? Nasaan ang lung center? Those are very big hospital. Those are referral hospital, science and technology. Many businesses. So ibig sabihin kapag marami ang businesses, marami ding opportunity for work, no? Kaya nandito ang mga tao. Of course, recreational center, ang lalaki ng shopping malls, ang lalaki ng mga bowling malls, di ba? So kaya nandito. And of course, very crowded. Kaya nga maingay parating something is going on. Napakaingay ng city, no? We have people are crowded, social heterogeneity, class extremes, and greater population. So, dahil sobrang dami ang tao dito sa urban cities, halo-halo tayo, we have many crimes. Maraming crimes, family ties tend to be weak. Ano kayang dahilan bakit ang family ties dito sa urban cities tend to be weak? No? Meron kayong factor yung because of the living expenses in the urban cities na kailangan mag-work ang mother at saka ang father to be able to support the family, di ba? Kaya weaker ang family ties kasi hindi na sila masyadong nakikita, di ba?
And of course, we have limited spaces. Ang liliit ng bahay dito sa urban cities. 50 square meters, diba? Meron na 40 square meters. Kasi marami masyadong tao. Siksikan tayo. A greater impersonality among neighbors. Marami tayong mga impersonality na ano. Marami kasi halo-halo tayo eh. No? Maraming tayong mga iba-ibang ugali na nakukuha. So higher standard of living. Tama ba ako? Higher standard of living dito. Kasi lahat binibili, no? Binibili kasi dito sa Manila eh. Hindi ka makakalakad nang wala kang pera. Because you need to pay for pamasahe. You need to pay for electricity. You need to buy food and everything. Lahat po dito binibili. Unlike in the rural cities, di ba? Where some families and some communities, they have a source of parang garden. May food source sila. Di ba? Pwedeng humingi sa kapitbahay ng kangkong, ng prutas. Di ba? Dito hindi. And of course, we have shortage of employment. Dahil sa sobrang dami ng tao, kahit na maraming businesses dito, we still have a shortage of employment. Wala nang mapasukan. And of course, informal settlers are rampant. Bakit informal cities are rampant? Kasi a lot of people believe that because the urban cities has a lot of businesses, di ba? Maraming businesses dito. Iniisip nila kapag pumunta sila dito, gaganda ang buhay nila. Makakakuha sila ng trabaho. But then again, dahil nga sa sobrang ding dami ng tao ang pumupunta dito, nagkakaroon ng shortage ng employment. Kaya yung mga tao na yon, di-resorted na ayaw na nilang umuwi sa probinsya, dito na lang sila. Maraming mga mean jobs dito, di ba? Mga part-time jobs sa pinapasukan sila, nagiging vendor sila and everything. Kasi naniniwala sila na in the urban cities, mas mabilis kumita ng pera versus doon sa rural areas. So next is because of the lot of people, maraming tao, no? Neighborhood mo, hindi mo kilala, marami ding hazard and dangers. Ano ba yung mga hazard and dangers na yan? Di ba? Yung mga baha-baha na yan. Hazard ba yan? Danger ba yan? Of course, di ba? Kasi wala nang lupa eh. Di ba? Wala nang sumisip-sip sa baha kaya parati tayong may baha. Nagiging danger yan. Especially during rainy seasons, di ba? And of course, yung mga basura, minsan kung saan-saan, marami tayong mga areas na maraming basura, no? Kasi marami masyadong tao, no? Greater number of separation of spouses and live-in arrangement. Ito nakakalungkot, no? Greater number of separation. Bakit? Kasi masyadong mabilis ang pacing ng buhay dito sa urban cities. Minsan, the father will come to the urban city to work for a job or to look for a job, no, and leaving the family behind in the rural areas. And then, kapag nakakita sila ng something better, naghihiwalay sila because may nakita na dito na iba, no? Kaya nagkakaroon ng maraming live-in arrangements. So talagang maraming disadvantages din living in the urban cities, no? And of course, nandito ang major occupation, administrative, professional, specialization. Nandito lahat sa urban cities. So ito nga ang the best place to go if you are looking for opportunities, no? To pursue your career. Kasi syempre wala naman yan sa mga rural areas. Di ba? Wala doon mga corporate job na gusto natin. Kung halimbawa, you are a nurse, ilan lang bang hospital sa urban? Minsan wala pang sa rural areas. Dito sa urban cities, ang daming hospital. For example, Metro Manila alone, we have 6 hospitals, di ba? We have 1 hospital in each district. So, ang daming opportunity natin pwedeng pasukan nating trabaho. Maraming mga health centers, no?
maraming mga other big hospitals, mga national hospital, no? Kaya nandito lahat para sa advancement ng ng population ng career mo. So, let's go to rural communities. Ano naman itong mga rural communities na to? So these are the communities according to the location, no? So ito daw yung mga sa probinsya. Ayan, nakikita niyo yung drawing sa probinsya talaga siya, no? Sarap tumira doon. I came from the province, kaya gusto kong bumalik. But, kasi nagkapag-asawa ako ng taga Manila eh. Kaya nandito ako. So ano daw ang community nito according to location? So communities located where the houses are spread very far apart. So nakita nyo, di ba, yung neighborhood, ang lalayo ng distansya. Kaya malalaki ang bahay, may mga sakahan, may mga alagang hayop, no? Ang tumira doon. So sa mga countryside, outside Metro Manila. Pero ngayon, di ba, dahil doon sa mga development, ano nangyayari? Yung mga dating rural areas, nagiging urban na sila kasi nadidevelop. So, kumukunti yung ating mga sakahan, kumukunti yung ating mga agricultural lands, no? Nakakalungkot. So, this type of community, the rural community, has a low population density. So, mababa ang kanilang population. So, sila daw ay usually agricultural, mga supplier ng mga sometimes sa mga pagkain, doon ang mga nagtatanim sa rural areas, no? And because of their unique economic and social dynamics and relationship to land-based industries such agriculture, forestry, and resource extraction. So doon sa rural areas, sa rural area na nagagawa natin yung mga agriculture, pagtatanim, no, ng palay, doon nanggagaling yung mga pagkain natin, gulay, buko, nandun din yung mga mining, di ba? Resources extraction, mga puno ng ginagawang mga bahay, so doon ang gagaling sa rural areas. So ano naman ang characteristic ng isang rural areas? We have greater personal interaction. Bakit kaya meron silang greater international personal interaction? Siguro dahil kukunti ang tao. And if you will observe, sometimes these people are blood related, kakamag-anak sometimes. Minsan, katulad ko, lahat ng elementary teacher ko, they are my titas, my titos. So, galing kasi ako sa rural community nung bata pa ako. So, dahil yun, meron silang deep long-term relationship. No? Magkakamag-anak eh. No? Meron silang napapanatili nila yung mga relationship na yan. They have peace and order. Wala masyadong gulo, wala masyadong crimes. Mutual give and take affairs, no? Merong pagbibigayan. So pwedeng sa isang neighborhood, sa rural communities, kung ikaw nagtatanim ka ng palay, ito nagtatanim ng gulay, so pwede kayo magpalitan, no? Mutual give and take affair. Emphasis on shared values, no? Na pa rin natin ang napapanatili nila yung mga kaugalian na nakagisna na natin yung mga values na katulad ng bayanihan, katulad ng pagmamano sa mga matatanda, no? Napapanatili nila yon, naipapasa nila sa mga bata, sa mga anak nila doon sa rural areas, no? And of course, vernacular is usually spoken. Minsan, kalimitan meron silang sariling language. Kaya ang daming language dito sa Pilipinas, iba-iba. So, hindi ibig sabihin na Bisaya ka, nakaiintindihan mo lahat. Maraming Bisaya.
iba-iba kasi yung language, no? And of course, they have wider area. Malalaki. Sakahan, 1 hektarya, 2 hektarya, um, um, malalaki ang mga bahay, no? What are the characteristics of a rural communities, no? So influence of blood relationship and decision making. So influence of blood relationship. So ibig sabihin, katulad ng sinabi ko kanina, minsan ang nakatira sa isang area, magkakamag-anak yan. So sino ang decision maker doon? No? Sino ang tagapag-ayos nila? No? Sino ang may last say? Minsan yung pinakamatanda sa community na yon. No? Homogeneous type of culture. Ibig sabihin, iisa lang, no? Belief in supernatural and superstitious beliefs. Napapaniwala pa rin natin yung paniniwala ng mga tikbalang, mga aswang, mangkukulam, engkanto, maraming mga superstitious beliefs na nakaugalian na noon na hanggang ngayon nandoon pa rin. And of course, relationship is more personal and informal. So, relationship natin is more personal, mas closer. Less population, fewer establishment and institution, few goods and services. So yun naman ang nila, ang disadvantage ng living in a rural communities. Kasi hindi masyado doon ng mga establishment. Walang malalaking mall katulad dito sa Manila, no? Katulad sa Makati, katulad sa Global City, sa Taguig, no? Walang malalaking mall. At saka kukunti din ang mga goods and services. Hindi mo mabibili doon yung mga gusto mo, no? Mga gusto mo ng mga imported, Prada, gusto mo ng Lacoste, walang mga nabibili doon na ganon. So yun naman ang kanilang disadvantage in living such a community, yung rural communities na. So next we have our global communities. Ano naman ang ibig sabihin ng global communities, no? So the Philippines belongs to a global community. Ano bang global community? For example, ang global community na member ang Philippines. We have the World Health Organization, no? The WHO, the United Nations, the World Trade Organization, the ASEAN. Those are global communities, no? Ano daw ang meron? Ano naman itong global communities na to? They are a world community, common point of view towards issue of human rights, global warming. So lahat pala ng mga issue na meron, no? Climate change, peace and order, economic, socio-economic condition, as well as dispute ng mga territories katulad ng nangyayari sa atin sa China, no? Dahil we belong to a global community. We were able to sue the Chinese government na nanalo nga tayo doon sa di ba? Sa claims natin doon sa Spratly, no? Sa global community natin pinadaan yung protesta natin because we are a member of that community. So next we have the sectoral communities. So these are the communities na non-profit sectors. So voluntary yung katulad ng mga volunteers, no? Voluntary, non-profit and governmental. So mga NGOs. These are example of global communities. Ano kaya ang pwede nating i-example dito sa Pilipinas ng global communities? Sectoral communities? Can we say Red Cross? No? Voluntary, non-profit, non-governmental. What else? Ano pang pwede natin masabing sectoral communities? Siguro yung mga ginagawa ng ating mga sa libre na na minsan may mga merong communities of doctors. Halimbawa, they give medical missions, no? Doctor and nurses. Example yan ng isang sectoral communities.
they belong to that community na wala naman silang nakukuha but they gave to the public. So, types of community by the purpose that brings them together. So, meron din pala silang purpose, no? Kahit na anong community na sinasalihan natin, whether it is sectoral, whether it is global, whether it is urban, rural, no, meron tayong purposes, no? Number one is our interest. Communities of people who share the same interest. For example, sectoral communities, a sectoral community like the Philippine Nurses Association. Isang example sila ng sectoral community, no? We are a group of people who share the same interest and passion. Mga doctors, isang mga doctors community, the medical mission, meron silang interest and passion na common sa kanila, no? And this is action. Communities of people trying to bring about change. Ito din pala ang kanilang purpose. Why they involve themselves, no, in such communities. And of course, a place, no, communities of people brought together by geographic boundaries, no, places katulad ng community natin dito sa Metro Manila. O you belong to an urban community, the Makati community, no, Makati City. Meron tayong mga boundaries, geographic boundaries. So, pag taga Makati ka, hindi ka pwede mag-cross sa ibang You belong to a Makati community. Lahat ng mga hihingin mong mga sa government, ang Makati dapat ang magbibigay sa iyo. Katulad ng Manila, you live in Manila, you belong to the Manila community. So lahat ng kailangan mo sa boundary mo lang makukuha dapat. Dapat supposedly, no? So practice, communities of people in the same profession undertake these same activities. So katulad pa rin ng sinasabi ko, yung mga nurses na katulad natin, doctors na katulad natin, sports, di ba? Ano pa, yung mga yung mga nagsusumba. Isang isang example yan ng isang maliit na community. No? Next is circumstances. Ito na yung isang purpose pa na hindi man nila gusto. Circumstances nga pagkakataon, no? Na hindi nila gusto. These people are brought together by external events or situation. For example, napunta sila sa isang relocation area, no? The government, yung nag-assign siya ng isang relocation area. Doon sa mga nasulugan, no? So doon sa mga nag-displace, doon sa fires, typhoons, and everything, no? Halimbawa, nilagay sila sa isang place sa Cavite. Naglagay siya ng isang community, no? Ayaw man nila, pero these people are brought together by situations. No? Nasulugan sila, binaha sila, wala silang bahay. So they are brought together with different circumstances na nagsasama-sama sila that makes them one community. Naiintindihan niyo pa ba ako? Yes, ma'am. Yes po. Okay lang? Walang natutulog? Walang natutulog? Ha? Wala naman daw. Wala. Okay. Healthy community. Ano daw ang healthy community? No? All residents have access to a quality education. Lahat ba tayo may access sa quality education? Of course, yes, diba? Dapat may pambayad tayo. Pero even if sa government, meron din silang binibigay na scholarship, di ba? No? So, yan daw isang characteristic ng isang healthy community. No? Next is safe and healthy homes. Dapat daw safe and healthy homes. So, kailangan malayo sa danger. The people living in the community, nakakaramdam sila ng
kapayapaan dahil safe sila, no? Next is adequate employment. Maraming trabaho para sa lahat. May trabaho para sa lahat, no? Even if sometimes kulang, pero maghahanap ka lang talaga kung hindi ka with employment. Next is transportation. So dito sa Manila, no? Dito sa MRT, LRT, we have the buses, jeepney, mga angkas, no? Lahat ng klaseng transportation nandito, hindi katulad sa mga rural areas na minsan mako-consider silang unhealthy kasi minsan wala silang kakayanan, wala silang adequate resources. Halimbawa, hospital to treat diseases, no? Nandito kasi lahat sa urban community, no? And of course, physical activity and nutrition, pwede rin, pero naniniwala ako mas meron yun sa rural communities. So in addition to quality healthcare, unhealthy communities lead to chronic diseases such as cancer, diabetes, and heart diseases. So depende na lang yun sa atin, no? Kasi we live in a community that resources are everywhere. No, we can access our resources. Kailangan mo lang marunong kang maghanap, marunong kang isik yun. So what are the components of a community? We have the practices, developers, members, outcomes, success, culture, vision, or beliefs, trust, and collaboration. So practices. Ang example dito is a Singaporean, a Singaporean tradition. Pero meron tayo, mas marami tayo dito sa Pilipinas niyan. We have a variety of practices na very colorful. For example, the bayanihan, no, it is one of we practice in our Filipino culture. Bayanihan, hospitality, respect to elders, no? Those are practices that Filipino communities has, no? And of course, pinapractice din dito sa Pilipinas ang the longest Christmas celebration ever. In the whole world, tayong pinakamahaba ang Christmas celebration. So, nag-uumpisa yan pagpasok pa lang ng September. Nagtutugtog na ng Christmas songs. So, the next component is the developers. Sino naman itong mga developers na to? Sa mga practices natin, di ba, yung mga bayanihan, pagmamano sa matatanda, hospitality. Next is developers. Sino naman itong mga developers, no? So the term developer is derived from the school thought of community development. So developers are people who foster interdependence between members of a community towards a better common future. So developers may also organize, administrate, or facilitate the various aspects of a community and catalyst collaboration and interaction between members. So sila daw ang sila ang parang nag-glue, no? Sila ang nag-organize. They may also organize, they may also administrate, they also facilitate various community collaboration and interaction between members. No? Ito daw ang isang component ng isang community, the developers. Next is the member. So if you are a member of one community, kailangan ka rin, importante ka rin. Because as a member, you are also the pillars of a community. So when you are motivated to join or participate in one community based on values you believe, so they get from doing so. In the same time, you give value to other members. So for example, friendship, connection, understanding between members,
build a strong community. So pag member ka pala, maano ka rin, matibay ka na pillar. Ano ibig sabihin ng pillar? Haligi. Because when you are motivated to join or participate in this community, meron kang value na pinaniniwalaan, tapos i-share mo yan, no? Sa mga members din na katulad mo, no? Nagkakaroon kayo ng connection, nagkakaroon kayo ng understanding, so that builds a stronger community. Next is outcomes and success. So for some developers, the ideal outcome and a marker of success is when member take ownership and grow to take a developer action. So anong ibig sabihin? Sabi kapag kapag developer ka, ikaw ang nag-glue, di ba? Ikaw ang nagpapasiuna, di ba? Ikaw ang organize, ikaw ang nag-administrate. Ngayon, kapag member ka, ikaw naman ang pillar ka, no? You are pillar, pero meron ka ring values na nadala, meron ka ring mga pag-uugali, no? Na dinala dyan sa community na yan, na na-share mo to build a stronger community. Pagdating dito sa outcomes and success, naniniwala daw yung mga developers na as a member, right? As a member of that community, mag-grow ka. So magiging isang successful na member ng community dahil pag nag-grow ka, mag-aano ka rin ng rule ng developer. So para ma-sustain yung ng yung community. Di ba kasi the community will go bigger in number, no? Yung membership dadami. So kailangan ng maraming developer. Hindi lang member, di ba? Kailangan habang dumadami ang member, marami din mga outcomes, marami din mga successes para maging we have culture. So sabi, culture relation to their community. It is expressed in forms. Community cultures influences members' experiences and is crucial enough to become the deciding factor for people to stay or live. So tingnan mo, ito daw culture na to is crucial. Anong ibig sabihin ng crucial? No? Siya pala ay mahalaga, no? Mahalaga na parte sa pag-shape ng isang identity ng isang member ng community na yan. Yung kanyang mga ginagawa, no? How this member, no, is how this member expresses in habits and rituals, no? And as well as formal community norms. So dahil mahalaga, crucial ang culture para sa pag-develop, pag-shape ng isang member. So at the end, nagkakaroon ng pamantayan, no? Pamantayan o norms, no? Community culture influences member experiences and is crucial, mahalaga, enough to become the deciding factor for people to stay or live. So ito na mga influences na yan, kung good ba siya o bad ba siya, no? So kung ang naging influences na nakuha ng isang member sa community na yan, maganda, siguro mag-stay siya, no? Pero kapag pangit, pwede siyang umalis sa community na yan. So next is we have vision and beliefs. So vision is essential to the development of the community. So ano daw ibig sabihin ng vision? Yung ating pananaw. What is your vision in life? Anong pananaw mo? Importante pala yan, essential, kailangan, no? Para sa development ng isang community. So communicating the visions and ideas of the community is important for the community to have the clarity and direction as they strive towards a common goal.
Salvation may not come from the developer alone, but from the members as well. So katulad ng sinabi ko kanina, di ba? Yung atin daw pananaw, no? Kailangan para ma-develop ang isang community, no? Itong vision na to, kailangan daw nating pag-usapan. Kailangan nating i-communicate sa lahat ng members ng community, ng ating community, no? I-clarify natin para magkaroon tayo ng clarity, magkaroon ng kalinawan kung ano ba talaga ang direksyon na patutunguhan natin. Kung ano yung goal, ano ang gusto nating mangyari sa community na to. Gusto ba nating maging successful ang isang community na to? Halimbawa, a community of nurses. So, gusto ba nating maging successful tayo na magkaroon tayo ng mga batas na pwedeng makatulong sa mga nurses? Pwede tayong bumuo ng isang parang pwede tayong bumuo ng isang, halimbawa, mag-ipon tayo ng isang, pwede tayong bumuo ng, halimbawa, sa ating mga member na mag-suggest tayo na, magkaroon tayo ng ipon, no? Magkaroon tayo ng membership para kapag may pera tayo, kung who is among us who needs parang financial assistance, meron tayong maibibigay. So, kailangan daw pag-usapan yun not only from the developers alone, but also from the member. Katulad ng sinabi ko kanina, di ba? Kasi kapag member ka, hindi ka pwedeng kailangan buong buhay mo maging member ka. Hindi pwede. Dapat mag-rise up ka papunta sa pagiging hindi ka lang forever na member. Magiging isa kang outcomes. Magiging isa kang success, no? Para makatulong ka sa community. Hindi ka pwedeng forever maging member. Naintindihan niyo pa ba ako? Ha? Yes. Naintindihan pa ha? Okay. So next is trust. Tiwala. Di ba? Kapag mapagkakatiwalaan ka daw sa maliit na bagay, ibig sabihin sa malaking bagay, kung mapagkakatiwalaan ka sa maliit na pera, sa malaking pera, mapagkakatiwalaan ka din. So trust is a key ingredients for a healthy, thriving community. Dapat may tiwala sa isang community na yan. No? Dahil kung walang tiwala, anong mangyayari? Paano magkakaroon ng harmonious relationship kung walang tiwala sa isa't isa? So according to the research, trust has main three drivers. So authenticity, ano bang ibig sabihin ng authenticity? Yung pagiging tunay, di ba? Yun ang ibig sabihin ng authenticity. Pagiging tunay. So, yung trust na yan, lalabas yan sa iyo eh. If you are being natural, you are being authentic. You're being a tunay na tao, di ba? So next is logic. Ano ibig sabihin ng logic? So, katuwiran. Ang ibang katuwiran sa buhay, ang ibang logic sa buhay is tama. Di ba? Hindi ka ba pilosopo? Di ba? So, kapag ang logic mo sa buhay ay tama, no? Ang iyong katuwiran, magkakaroon ng tiwala sa iyo ang tao o yung member ng community na you belong, no? And last is the empathy. So, anong ibig sabihin ng empathy? Yung being aware and sharing another person's feeling and experiences and emotion. No, as a nurse, kailangan ba natin magkaroon ng empathy? Kailangan natin ma-feel yung feeling ng other person. Kailangan natin ma-experience ang kanilang emotions. No? Kapag malungkot sila, dapat ba humahalakak ka sa galak? Di ba you empathize with them? Pag gano'n ang ugali mo, syempre, nabibuild yung trust. Pwede kong pagkatiwalaan itong tao na to, na member ng aking community, no? Kasi meron siyang ugali na kahanga-hanga na pwedeng pagkatiwalaan. Authentic siya, meron siyang tunay siya,
nagiging tunay siya, meron siyang magandang katuwiran, at marunong siyang makiramay sa kapwa niya. No? People trust when they believe they are communicating with a true you. When your judgment is sound and your capabilities delivers logic, and when they feel cared and listened to. So di ba very self-explanatory? Kaya dapat talagang yung trust na yan. No? Next is, we have the collaboration as the last part. No? So collaboration, dapat ba isa ring component ito of a community? Siyempre, kailangan natin ng collaboration. Ano bang ibig sabihin ng collaboration? So kailangan marunong kang makipag-work with. No? Para umayos ang community nyo. So kailangan collaboration provides powerful opportunities. Kasi bakit? Meron kayong pagkakaisa nagko-collaborate kayo para i-share nyo ang inyong mga nalalaman, no? Ang inyong mga resources, inyong mga knowledge, no? Para umusad, para umunlad ang community na to. So there are also a chance that different communities would end up serving the same purposes, no? Or providing the same services to the same group of people if communities don't collaborate. So kailangan pala natin mag-collaborate para hindi maulit. Halimbawa, tayo may piyesta, no? As one community, kailangan natin magpakain, no? Sa piyesta. So magko-collaborate tayo. So itong group na to, magdadala sila ng pansit. Itong group na to, magdadala ng ulam, ng adobong manok, no, specific. Itong group na to, magdadala ng sinigang na baboy. Itong group na to, dahil kung walang collaboration, baka lahat kanin ang dinala. Di ba? Puro kanin ang dinala nila kasi hindi sila nag-collaborate So, naging successful ba yung kanilang community, ang kanilang pagpapakain sa community? Hindi. Kasi puro kanin ang lumabas dahil hindi sila nag-usap-usap. They did not collaborate with each other. No? Hindi nila ginamit opportunities na yan para mag-usap-usap. No? So next is factors affecting a health of the community. We have characteristics of the population, location of the community, social system of the community. So characteristic of the population. So demographic is the study of population, the total number of people. So ilan tayo? 109 million as of 20, as of 2021, 2020 ng May. Hindi ko alam kung ilan na ngayon. 109,035,343 living individuals. So ito daw population na to as one of the characteristic of the community. Characteristics of population. Understanding how population characteristics such as size, spatial distribution, age structure, birth and death rates change over time can help science or government make decision. So habang lumalaki ang community, syempre kailangan magplano, di ba? Ang gobyerno, saan kukuha ng pagkain, saan mag-aano ng mga pabahay. Ang resources sapat pa ba para sa lumalaking population? So itong isang karakteristik ng population na to, yung depende sa population na meron, di ba? Halimbawa, itong population ng mga matatanda. Ano ba kapag matatanda na ang mga population? Siyempre, mas nangangailangan na sila ng mga healthcare workers. Mas madami na silang sakit. So, mas maraming gamot ang kailangan. No? So, halimbawa naman, mas bata pa yung mga population. So, siyempre, kapag bata ang mga population, especially when they are among the, yung childbearing age na population, na katulad nyo, mas mabilis lumaki ang population kasi maraming manganganak. So itong characteristic ng population na to, pinag-aaralan ito ng government, no? Bakit? Kasi para malaman nila kung anong gagawin.
doon sila magbabase kung anong gagawin nilang desisyon, no? Ano ba to? Ano ba nila ang one-child policy? Ano ba nila ang pagpapatanim sa mga bakanting lupa, no? Sa Pilipinas para pakainin ang lahat ng tao na to? Tataasan ba nila ang tax para merong panggastos sa lumulubong populasyon ng isang ng ating populasyon, di ba? So population size and density, population characteristic. So yung kapal daw ng ating population. Population size and density, the total size is generally expressed in numbers. So ayan no, numbers of individual in a population. So 109 million na nga tayo. So sabi population density, no? Ito naman ang defined as the number of individuals per unit area, no? Kaya lang hindi ko gusto ang dito, ang pagkakadiscuss kasi ang niya yung yung puno, no? Ang example. Ilang trees ba ang meron sa isang hectare, no? So ang trees express in hundreds per hectares, no? Tapos meron pa ditong mga algae. Hindi naman tayo algae, tao tayo. Okay? Next, population size. Density. Kakapalan, di ba? Crude density. Ano mang ibig sabihin ng crude density? So, number, no? Per unit total space. So, ilan gaano kakapal, gaano kadami ang populasyon ng mga puno, halimbawa, sa isang hektarya, ilang puno ang nandyan, no? Next is ecological density, no? This is a very specific density, no? Per habitat of species, no? Ano ba ang volume that can actually colonize by the population? So available area, ito lang ang available area, so ito lang ang pwedeng i-colonize. Ito lang ang pwedeng paglagyan, no? Ng ecological. Ano mo ibig sabihin ng ecological? No? Living organism, no? And relationship to one another. So next is population dispersion or spatial distribution. So pag-usapan muna natin, ano bang ibig sabihin ng spatial? Ano bang ibig sabihin ng dispersion? Ang dispersion daw, ang ibig sabihin, the action or process of distributing things or people over a wide area. So dispersion is the action or process of distributing things or people over a wide area. So ano naman ang spatial distribution? Ito ang ibig sabihin daw nito, relating to or occupying a place or a space. Spatial distribution. So dispersion is the spatial pattern of individual in a population relative to one another. So in nature, so we have various biotic interaction and influences of abiotic factors, no? Ano bang ibig sabihin yan? So the following three basic population distribution can be observed. Ito, nakikita na natin, meron tayong tatlong characteristic ng dispersion or spatial distribution. Meron daw regular, merong random, and merong clump. Regular, random, clump. So anong ibig sabihin ng regular? So in this type of population dispersion, the regular dispersion, the individual are more or less spaced at equal distance from one another. So, syempre, hindi naman pwedeng tao, di ba? Kasi hindi mo naman pwedeng patayuin yan.
ng equal space. So they are talking about crops. They are talking about trees, no? So ito ang sinasabing regular dispersion. Even animals daw na merong certain territories na sinasakop. Doon sila. Halimbawa, itong layo na to, dito sila sa territory na to. Itong layo na iba, na itong ibang klaseng layo dito sa territory na yan. So, regular dispersion. We have random dispersion. So, ito naman daw, ito yung klase ng dispersion na one individual is unrelated to the position of its neighbors. So, hindi kayo related. So, halimbawa, pwedeng yung mga manok sinamahan ng mga bibi, no? They are dispersed in one location. Halimbawa, yung pataniman ng puno, halimbawa pataniman ng nyog, di ba? They are regular dispersion, di ba? Pero pwede rin silang maging random dispersion kung sasamahan sila ng iba-ibang klaseng crops. Halimbawa, doon sa silong ng nyog na yun, doon sa lilim, pwede silang maglagay ng ibang crops, no? Lagay dyan. Hindi sila magkakapareho. They are relatively unrelated to the position of its neighbors. So, they are called random dispersion. So, next is we have clump. So, most population exhibits this dispersion in some extent, with individuals aggregated into patches interspersed with no or few individuals, no? Such as family groups, maybe due to certain patches of the environment being more favorable for population concern. So ito lang ang parang simplest ibig sabihin ng clump dispersion, no? Pwede daw itong mga individuals or few individuals na because they are getting something from that certain favor, no? Favorable for them to stay in this population. Halimbawa, ang isang population, halimbawa elderly population, no? So ano sila, nagka-clump sila, pero pwede ring yung iba nandoon sila kasi kahit na may mga kamag-anak sila, merong mga kamag-anak na mag-aalaga sa kanila, pupunta sila doon because it is more favorable to them and also to their families, no? Kaya pupunta sila doon, sama-sama na sila, magka-clump sila doon. Kahit na pwedeng may bahay naman sila, may mag-aalaga sa kanila. Siguro may mga reasons din yan due to financial situation, no? Due to mga pwede nilang makuhang favors sa dispersion na yon, sa location na yon, no? Pwedeng may hospital doon, free ang food doon, free ang lodging doon, pwedeng ganun. Kaya nag-clump sila doon sa dispersion na yon. Kahit na common sila and yet meron naman silang matitirhan pero pumunta sila doon. So yan ang pinakasimpleng example as a clump dispersion. So next we have the age structure. So ito na, mag-uumpisa na tayo sa ating mga diagram, no? If you will observe the first figure, no? Perfect siyang triangle. So ang age structure daw kasi sa isang population is very important. So in a population like in Manila, in Metro Manila, we have different ages population, no? So the proportion of individuals in each group is called age structure of the population. So the ratio of the various ages groups in the population determines the current reproductive status
of the population, thus anticipating its future. So, itong unang diagram, kung makikita nyo, sobrang mas malapad yung kanyang baba. Yung triangle, di ba? Pansinin nyo yung triangle. Malapad ang kanyang baba. No? Perfect. Mas marami. Ibig sabihin, mas malapad, mas marami. So, ito daw ang, ang A, young population. So, ibig sabihin, mas marami ang young population. So, itong ratio na to daw, kung ang age group ng population na to, bata, mas maraming manganganak. Di ba? So, anong ina-anticipate natin in the future? Mas mabilis lumaki ang population. Kasi maraming manganganak eh. Di ba? Tingnan niyo yung next diagram. We have B, di ba? Stable population. Ang nakadiagram dyan, yung sa baba, pre-reproductive age. Ang sa gitna, reproductive age. So dito daw yung mga, sa A pala, sa A, young population, ibig sabihin yung mga bata, no? Yung mga alagain, mga dependent, mas marami sila. No? Pagdating dito sa B, na diagram, yung mga nanganganak, parang halos pumapantay na siya sa younger population. No? Hindi na perfect yung kanyang triangle. Pero kung titingnan mo dito sa C, nagkakaroon na ng declining population. Kasi kung dito sa A, B, and C, kukunti lang ang mas maraming bata, kunti ang nanganganak sa A. Sa B, pantay na halos ang bata doon sa mga reproductive age. Tapos yung post-reproductive, dumadami din sila. Yung mga hindi na manganganak. Pagdating sa C, halos pantay-pantay na sila, no? Pantay na ang young population, pantay na ang reproductive population, halos pumapantay na rin ang post-reproductive. So, ibig sabihin, dumadami na rin ang matanda sa population na yun. So, dumami yung bata, mas bata, dumami ang mga nanganganak na population, dumami din yung mga matatanda. So, ibig sabihin, halos pantay na sila. Maraming ang pinapanganak, dahil maraming nanganganak, marami namang namamatay. So, yun ang kaya nagdi-decline yung population. So, marami ring bata, marami ring nanganganak, pero marami ring namamatay. Yun ang diagram ng C. Next, ayan. Ayan lang ang paliwanag ng pyramid na yan. Bell shape, polygon, no? Urn shape. Okay? So, napaliwanag na natin yan. We have next is the nullity or your birth rate. Ilan bang pinapanganak na Pilipino bawat isang minuto? How many children? How many women give birth every minute? Diba? So ito daw yung mga pinapanganak. Gaano kadami ang nabubuhay, no? Pinapanganak per unit in time. Sa atin ngayon, ang binibilang natin per minuto. No? Doon natin nabibilang yan. Saan natin makukuha ang census na to? Siyempre, yung mga hospital, naglilista yan, no? Siyempre, yung ating NSO, di ba? National Statistics. Kinukuha nila yung mga record na yan sa mga hospital, sa mga lying-ins, sa mga midwife na nagpapaanak sa bahay. Kinukuha yan para i-compile yan. Para malaman natin kung ilan ba bata ang pinapanganak sa isang minuto. Next, we have your mortality or death rates. No? Ilan bang namamatay, no? Ilan ang nabubuhay, pero ilan din ang namamatay. So, importante din pala ito sa isang population. Kasi kung maraming namamatay, ibig sabihin, hindi masyadong dadami. Pero kung mas marami ang nullity, marami ang pinapanganak kaysa sa namamatay, mas lalaki yung population. Diba? As simple as that. Next.
Ayan. This diagram came from Sir Perfect. So this is a census of one community in Romblon, no? According to age and sex. Nakita nyo yung diagram? So ang dami pala ng mga ano, ng marami sa kanila yung age 10 to 14, no? Pinakamarami. Kasunod yung age 5 to 9. Kasunod yung age 15 to 19. No? Tapos kasunod yung 20 to 24, 25 to 29. Makikita nyo yung ano, yung yung diagram, no? Ilan ba ang under 1 year old? So kukunti. Babae at lalaki, kukunti ang pinapanganak, di ba? Kunti ang pinanganak noong 2015. Ilan ba ang 1 to 4? Aba, madami, no? So siguro no mga unang mga taon, at 2 to 4 years ago, marami ang pinanganak, kaya madami, no? So mas madami nung nakaraang taon pa. Ang pinakamarami yung 10 to 14. Babae at lalaki. Silang pinakamarami. Kung titingnan nyo dito sa 75 to 79, and 80 years old pataas, kukunti na lang, no? Kukunti ang buhay na babae, kukunti ang buhay na lalaki. So, kumukunti sila. So, ganun in-express yung pyramid na to. Next, malapit na tayo. So, location of the community. So, kailangan daw ang isang community, ayan, gagawa kayo ng mapa doon sa community na pupuntahan nyo. You will be making a map, no? Siyempre, unang-una, sa paggawa ng mapa, ano ba ang location ng community nyo? Mga landmarks na kailangan tandaan, no? So, ito bang community na interesado kayong pag-aralan? Saan nakatira ang mga tao dito? Malapit ba sa school? Malapit ba sa trabaho? No? Malapit ba, may mga parks ba dito na pwedeng gawing recreational parks, pwedeng paggawa ng yoga or zumba, gano'n, di ba? So, community education, public or private, elementary, secondary school, churches, library, and public playgrounds. So, kailangan din pala ito sa location ng community, no? So, next is we have the social system. Ano ba social system ng community? We have the barangay, syempre number 1. Ang barangay talaga, di ba? Ang nagpapatupad ng mga batas at ng mga activities, no? Mga programs ng isang community, no? Samahan ng mga kababaihan, kapalatiba. Now let's go to our role as a nurse in the community. So, ang dami nating role pagdating sa community, no? Ang isang nurse pala, napakarami ng role. Ikaw na ang you identify the needs. You prioritize their needs and problems of every individuals, families in the community, di ba? And the communities. Huwag naman dami na nun, no? So, ikaw pala yun as a nurse. You formulate municipal health plan pag walang doktor. Pero usually, wala naman doktor, especially in the rural areas. Wala pong doktor. So, as a nurse, ikaw ang magpo-formulate ng mga health plans, no? Next is you interpret and implement nursing plan. Nagplano ka, i-interpret mo, ipatupad mo yan, di ba? Ikaw na magpa-implement yan, ikaw na magpatupad niyang plinano mo, ikaw yun eh. Di ba? Di ba? Program policies, memorandum, and circular of the concerned staff personnel. So, ang daming function ng isang health nurse, no? Ang dami nating magagawa. So, ano naman daw ang qualification para maging isang community health nurse? Kailangan daw isa kang Bachelor of Science. Pag nakagraduate ka ng iyong nursing education in Mary Childs, you will be
Bachelor's of Science in Nursing or BSN, no? Plus the board exam, no? The Registration Nurses of the Philippines. Kailangan mong mag-board exam at kailangan mong ipasa yun, no? Yun ang isang qualification para maging isang community health nurse. So next, let's go to your job or your rules, no? Your rule as a community health nurse. So ang dami mong isa kang planner and programmer. So ang dami mo palang gagawin. Ayan, no? Identify needs, prioritize, formulate municipal health plans, interprets and implements nursing plan, provides technical assistance to rural health midwives in health matters. So ikaw pa rin yun, ang daming responsibility, no? You are the planner, you are the provider of nursing care, you are the community organizer, coordinator of service, trainer, health educator, health monitor, role model, change agent, recorder, reporter, statistician, researcher. So yun ang role mo as a community health nurse. So isa pa lang yan, pinakauna yung planner and programmer, no? Let's go to the next rule as a provider of nursing care, no? Provide direct nursing care to the sick or disabled in home, clinic, school, or workplace. So kaya nga, di ba nagbabahay-bahay yung mga community health nurse? Nagbabahay-bahay ka para malaman mo ilan ba ang may sakit sa community mo. Ano bang sakit na niyan? Ang kumakalat sa community na ito. Sa eskwelahan na nasasakop ng community ko. And then from there, you develop the family capability to take care of the sick. Paano mo i-develop? Tuturuan mo siyempre, no? I-mentor mo sila, i-guide mo sila para sila na ang mag-provide ng care sa kanilang mga disabled na family member or dependent members of their family, mga may sakit sa family. Tuturuan mo sila, no? Kasi hindi mo kayang mag-isa yan. Mag-isa ka, ang dami mong kailangan gawin. Next is you are the community organizer. So ikaw pa rin pala yun. Ikaw ang magpapatawag ngayon ng mga meeting, ng mga talks, di ba? So halimbawa, magpapatupad ka ng Oplan paglilinis, no? Oplan iwas dengue, di ba? Ikaw pa rin pala yun. Mag-organize ka no? You will motivate and enhance community participation in terms of planning, organizing, implementing, and evaluating health services. So kailangan mong i-motivate. Ikaw pa rin yun, no? Para mag-participate sila. Kasi hindi pwedeng mabuo ang isang community program kung walang participation ng member ng community. So kailangan mong mag-initiate para mag-participate ang community sa dinidevelop mong activities. Ikaw dapat magbabahay-bahay ka ngayon. Pwede kang magpatawag ng meeting sa mga leader ng kanya-kanyang purok na nasasakop ng iyong komunidad. No? Pwede kang mag-anunsyo sa barangay. Pwede kang maglagay ng mga poster, no? Na mag-a-announce ka para sa iyong gagawing community program. Next is your coordinator of service. So as a coordinator of services, so anong gagawin mo? Ikaw ang mag-coordinate. Kung kailangan ng referral, kailangan dalhin ito sa ganito, may kakulangan sa inyo ng ganitong service, ganito sa kabilang community meron sila, ikaw yun, no? Ikaw ang mag-i-initiate na mag-coordinate sa kanila para ma-provide mo ang iyong members in the community ng maayos na kalusugan, no? You coordinate nursing program with other health
programs like environmental, sanitation, health education, dental health, and mental health, at marami pang iba. As a community nurse, you are the coordinator of service. So, kung mayroong program sa ibang community, pwede kang makipag-coordinate sa kanila, nasasama din yung ano mo sa community mo. No, next is trainer of health educator. So very naman yan, very self-explanatory, di ba? Health teaching, no? Ikaw ang sa kanila, tuturo, no? You identifies and interprets training needs. So ano ba ang kulang sa community ko? Kulang sa amin dito yung mga nag-aalaga sa mga basura. Kulang sa amin dito ang mga nag-aalaga ng matanda. So ikaw ang nun, ikaw ang magte-train sa kanila, ikaw ang mag-educate sa kanila. No? Kasama mo diyan yung mga sa radyo, pwede yan sa mga tri-media na yan para malawak ang marating mo na tao, maraming tao. Next is health monitor. No? Grabe, no? Ikaw pa rin pala yun. So, ikaw ang magko-contact daw through visits. So, kapag meron kang isang member ng community na hindi matagal mo nang hindi nakikita, dati active siya, nawala siya, ikaw, pupuntahan mo siya, pupuntakin mo siya, ibibisita mo siya, kukumustahin mo siya. Imo-monitor mo ang bawat tao sa iyong community para malaman mo what is happening to the member of your community. It is your responsibility as a community nurse to gather na anong nangyayari sa community. You must be aware, no? Next is you must be a role model. Kailangan mo daw maging a good example of healthful living to the members of the community. So, sabi ko? Walk the talk, di ba? Kailangan mong maging good example, maging role model, no? Kung naninigarilyo ka, pwede ka bang mag-health teach about how to avoid cigarette smoking or vaping? Siyempre hindi, di ba? So, kailangan nakikita sa'yo, no? Provides a good example by walking the talk, di ba? Kung ano yung sinasabi mo, yun dapat ang nasa buhay mo. Isabuhay mo siya. Next is you are also the statistician. So dahil may mga report ka na dapat dapat i-consolidate. May mga reports ka na kailangan i-submit. May mga report ka na kailangan i-present. Saan ka mag-present? If you're a community health nurse, kung saan ka nasasako. Example, you are working in one of the community in Metro Manila, syempre sa City Hall ka, no? Ilan ba ang member ng community mo? Ilan ang bata? Ilan ang matanda? Ilan ang may sakit na TB? Ilan ang batang buntis? Ilan ang naninigarilyo? And so on and so forth. So, kailangan alam mo yung nangyayari sa iyong community. So, napakalaki ng scope of responsibility being a school nurse. Next is, you are the researcher. So, as a researcher, you will participate in the conduction of the survey, no? But pag mayroong survey sa mga health-related subjects na pwede mong i-coordinate, no, with the government and the non-government organization, may magbibigay ng pondo, no, mag-i-implement sila ng studies, makikipag-participate ka sa kanila, no? Ikaw ngayon ang tutulong sa kanila para mabuo yung research na yon, no? You will ikaw ang magandang kasing source, no? If one of the government or non-government organization will implement studies, ikaw ang magandang source. Why? Kasi
Ikaw ang may hawak sa data ng community. Ikaw ang nakakaalam ng mga tao sa community. Ikaw ang nakakaalam sa mga conditions na nangyayari sa community mo. Dapat hindi ka patulog-tulog, no? Hindi ka natutulog sa kangkungan. Kasi kapag natulog ka sa kangkungan na as a community health nurse, hindi mo alam ang nangyayari, eh wala. Ano mangyayari sa community mo? So, tapos na tayo. May natutunan ba kayo? Any questions? May natutulog na? Ha? Tulog na ata kayo eh. Tulog na ba kayo? Hindi po, ma'am. Wala Gising naman ba? pong questions po. Walang natulog? Walang natulog? Wala, Wala. sigurado. Wala. Alam mo, ang hirap pala pag ganito, salita ako ng salita. Wow naman si Mr. Ambalat. Mayos ka nga, Mr. Ambalat, ha? O, Jeb. O, wala si Ma'am. Mr. Jeb. O, Ay, umayos ka, bakit ganyan Ma'am, ang ano mo? dito po ako. Ginagandahan mo yung picture mo. Ayoko niyan kasi nasasapawan mo ako. Ha? Ayusin yung Sige po, picture. ma'am. Opo. Okay, thank you. So, may question? So, Ma'am, next, may question. yes po. Sabi niyo po nung nakaraan yung quiz po dapat next week. If online po tayo next week, wala po ulit quiz. Kailan ulit ang ano natin? Tingnan nga natin ang timetable ng ano, ng midterm. Kailan ang midterm? Miss Salas, kailan ang midterm natin? Check ko lang po, ma'am. Sige, titingnan ko dito sa ano. Sa aking G-class. Sa ating Prelims po ba, ma'am? prelims pala. Kailan ang prelims? 14 to 19 po. O dapat ano, we're supposed to have ano. Kasi kung ano, kung 'di ba ano ba may activity sa school next week? Yes po. May activity 'yun eh. Alam ko eh. Meron tayong activity dito. So ganito na lang. Kung may activity next week dito, baka hindi tayo makakapag-quiz. May mga sasali ba sa inyo o wala? Wala po. Wala. O hindi mag-quiz tayo. Kung online tayo, hindi tayo pwedeng mag-quiz. Di mag-meet up tayo. Pwedeng isang ano pa. Oo, kailangan mo pang i-discuss yung health statistics eh. At saka life expectancy. No? Sige po. Kailangan mo Yung pang event, i-discuss yan eh. Ha? yung event naman po, ma'am, is 2, 3, 4. Bali, hindi po kasama yung October 1, which is Tuesday. October 1 is Tuesday. Opo. Sorry ah. I will just give you a seat work or assignment. Wala ako. Okay po. Bali, no class po sa October 1. Kung may signal doon sa pupuntahan ko, siguro I can discuss ano na tayo, ang topic na natin is, ano ba, mas gusto niyo bang mag-discuss ako o magbabasa na lang kayo? Magbasa po. Magbasa na lang? Sige, opo. Okay lang naman po. Magbasa? Okay lang po sa kanila. Okay lang ba sa inyo? I will give you the napasa ko na sa inyo, di ba? Yung health statistics and epidemiology. Yes po, nasa G-class po. Kaya na ba yan? This is important kasi. Sige, titingnan natin. Kasi mukhang walang signal dun sa pupuntahan ko.
Darating ako kasi ng Wednesday. I will be out of town. So magbabasa kayo. Then the next week, we will meet to have our quiz before the exams. Okay. Po. Bale, October 8 na po yung quiz natin. October 8 na yon. Okay po. Oo. Kasi ang prelims naman is 14 to 19 po. 14 to 19. O sige, may time pa tayo to wiggle. Meron pa naman pala. Kung ang week 6 natin is 14 to 19, o nga sabi ko nga sobra pa rin tayo ng ano. Sobra pa rin tayo sa oras. Kasi alam ko, pagkatapos ng 5, dapat 6 to 7 to yung week na yan, parang wala akong schedule yan eh. So, kaya pa rin yan. So, kung mag-quiz ako next week, anong araw na yon, Miss Kayla? October 8 po. October 8. So, I will be meeting you on October 8. Ilang items ang quiz natin? $25 items? 30 items? 25 to 30 items. Para isang quiz na lang ako. Baka pwedeng 2 quiz ako. Then, study about the lesson in week 4. Di ba naipasa ko na sa inyo? Pag-usapan na lang natin yan ng mabilis pag nagkita tayo sa 8. Okay? Okay po, ma'am. May question kayo? So, any more question? Bye-bye na? 6:30 na rin pala. Magsha-shopping pa ako. Diyos ko. Okay, wala nang question? Wala Wala na na po. Okay.